Prosesyon pa lang kanina ng mga replika ng itim na Nazareno, dinagsana ng halos 2 milyong tao. Mga deboto sa Quirino Grandstand na magpapalipas ng magdamag para sa tradisyonal na pahalik bukas. Mga lugar na daraanan ng prosesyon, aalamin. Patay sa landslide sa Pantukan, Compostela Valley, pumalo na sa mahigit 30. Listahan ng mga nawawala lalo pang humaba. Pero mga residente, sige pa rin ang pagmimina. Tourism slogan na "It's more fun in the Philippines" bumenta sa internet. Pasok na naman ba kaya ito sa panlasa ng mga travel agency sa bansa? 26 na tao patay sa pagsabog sa Syria. Kasabay niya ng pagbabalik Pinas ng halos 60 OFW. Pero ibang Pilipino naman sa Syria, urong-sulong pa rin daw sa pag-uwi. Sa aksyon abroad, hot air balloon sa New Zealand nag-crash matapos masunog habang nasa ere. 11 sakay nito, patay lahat. At sa showbiz, Will Time Big Time, may nilulutong sorpresa para sa bride-to-be host ng programa na si Shalani Soledad. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong ika-7 ng Enero 2012. Ang maksong balita. Simulan natin ang aksyon sa nalalapit na pista ng itim na Nazareno. Umabot sa 2 milyon ang mga debotong dumagsa sa simbahan ng Quiapo 2 araw po bago ang pista. At kahit umuulan kanina, hindi sila natilag sa prosesyon ng mga replika ng poon. Ito ang report ni Marlene Alcaide. Masaya, maingay, at may sayawan pa rin. Kahit umulan, ito ang mga naging eksena ng iprosesyon ang poong Nazareno mula sa Quiapo Church paikot sa ilang lugar sa Maynila. Ang mga deboto tulong-tulong sa pagdala sa poon. Ang iba, sinimulan na ang paglalakad ng nakayapak. Magawang pakiramdam ko pag nakakabuhat ako ng Nazareno. So kahit na malayo yan, Kakayanin ko. Nasa 100 replika rin ng mga Nazareno ang isinama sa prosesyon. Bawat santo, halatang pinagkagastusan at ginayakan ng husto. Ang isang ito, pag-aari raw ng seaman, kaya naman sa karosa na korteng barko isinakay. Panata na namin. Ang debotong si Jay Humbriun, isinama pa ang 1.5 taong gulang na anak. Gusto raw niyang ipakilala sa bata ang poong nagbigay sa kanya ng ikalawang buhay. Nagkasakit daw siya ng glaucoma at nawala ng paningin, pero dahil sa pamamanata, 2 weeks akong bulag. Binalik niya sa akin ng buong buo yung mata ko. Di rin pinalampas ng mga photographer ang makasaysayang pista. Ang ilan sa kanila, dumayo pa mula sa iba't ibang bansa. Tinatayang nasa 2 milyong deboto na ang dumagsa sa Quiapo kanina para sumali sa parada ng mga replika. Ito ay ginagawa naman taon-taon bilang isang tradisyon na nakasanayan na ng mga may-ari ng mga replika. Binibigyan sila ng pagkakataon na maiprosesyon din nila yung kanilang mga replika. Sa Lunes, inaasahang aabot ng hanggang 8 milyon ang mga debotong sasali sa prosesyon. Siksikan man at mahaba ang lakaran, ayos lang daw ito sa mga deboto. Simpleng sakripisyo lang daw ito, kapalit ng maraming biyayang ibinigay sa kanila ng milagrosong poong Nazareno. Marlene Alcaide, News 5. Sa Quirino Grandstand na magpapalipas na magdamag ang ilang deboto na nakaabang sa pagdating doon ng itim na Nazareno. Para sa update, may live report mula sa Quirino Grandstand, si Alexa Reyes. Alexa? Marisol, palaisipan pa rin sa ilang mga kapatid nating deboto kung anong oras dadalhin dito sa Quirino Grandstand ang poon ng mahal na itim na Nazareno. Samantala, kahit medyo matagal ang paghihintay, meron pa rin ilang matsatsaga na naghihintay dito sa palibot ng grandstand. Magdamag na raw ang prayer vigil ng grupong ito na nadatnan namin sa Quirino Grandstand. Hindi na raw sila aalis sa pwesto hanggang sa dalhin dito bukas ang poon ng itim na Nazareno para sa tradisyonal na pahalik. Hindi nila alintana kahit papabugso-bugso ang ulan. Ang importante raw, magawa nila ang panata.
Siyempre, dahil sa kahirapan natin, sa buhay natin, paraming hindi natin malamang lahat ng mga sakuna, gano'n, dumarating sa atin, kailangan talaga manalangin tayo. Every year, kaya kami narito, nagbibis ang bawat isa, siyempre sa bawat member na nagkaroon ng milagro ang mahal na Nazareno sa amin. Ilang beses din nag-dry run o nag-rehearsal ng gagawing programa ang mga organizer. Nakaposte na rin ang 100 tao ng Civil Defense Unit ng MMDA at ng mga pulis Maynila. Meron kaming overt at covert deployment, including yung force multipliers. Partikular daw nilang pagtutuunan ng pansin ang mga harang sa palibot ng grandstand para iwas disgrasya. Lalo't inaasahang aabot sa 8 milyong deboto ang daragsa dito. For example po, regarding po sa mga railings po natin, meron po kaming adjustments na gagawin dyan para po yung railings po natin ay hindi makasakit or hindi rin matapak-tapakan. Matapos nga ang naging prosesyon kanina ay naging maluwag na ang daloy ng trapiko sa May Quiapo, paikot ng rekto. 1:00 ng hapon bukas magsisimula ang tradisyonal na pahalik. 5:00 ng umaga naman 5:00 ng hapon naman magsisimula ang misa at ang healing service. 7:00 naman ng gabi magsisimula ang prayer vigil at magtatapos ito sa Lunes ng 6:00 ng umaga. Bago ito bumalik sa Quiapo Church. Marisol? Maraming salamat, Alexa Reyes, nag-uulat live mula sa Quirino Grandstand. Samantala, para sa mga sasali sa prosesyon ng Itim na Nazareno sa Lunes at sa mga bibiyahe sa mga lugar na daraanan po ng prosesyon, na ito mga dapat niyong malaman. 8:00 ng umaga sa Lunes, magsisimula ang Black Nazarene Procession sa Quirino Grandstand. Mula roon, kakaliwa ang prosesyon sa Katigbak Drive. Pagdating sa Taft Avenue, kakaliwa at sa kakakanan sa Palangka Street sa ilalim ng Quezon Bridge. Tatahakin ito ang Quezon Boulevard, Arlegui, Fraternal at Vergara Street. Kakaliwa sa Duque de Alba at tutumbukin ang mga kalye ng Castillejos, Parneso at kakanang muli sa Arlegui Street. Sunod na kakaliwa sa Nepomuceno at sa kadaraan sa Aguila, Carcel Street, kanan sa Hidalgo sa pamamagitan ng Plaza del Carmen at kaliwa sa Bilibid Viejo sa pamamagitan ng Puyat Street. Mula roon, kakaliwa ang prosesyon sa Guzman Street, daraan sa Hidalgo, Barbosa, Globo de Oro Street sa ilalim ng Quezon Bridge, Palangka at sa kakakanan patungong Plaza Miranda. Paalala sa mga motorista, 4:00 pa lang ng madaling araw sa Lunes, isasara na sa mga pampublikong sasakyan ang southbound lane ng Quezon Boulevard mula Andalusia, Fugoso hanggang Plaza Miranda at Espanya, Picampa at Lerma. Pagpatak ng 5:00, isasara na ito sa lahat ng motorista. Sa mga manggagaling ng QC at dadaan ng Espanya, kakanan kayo sa Picampa, kakaliwa sa Andalusia, kanan ulit sa Fugoso at kaliwa sa Timapua patungo sa inyong pupuntahan. Para sa mga mapuntang A. Bonifacio galing norte, kakanan kayo sa Roberto Oca Street, kakaliwa sa Delegado at sa kakaliwa ulit pa A. Bonifacio. Sa mga taga Southern Manila naman na papuntang P. Burgos, lumiko sa TM Calao, kumaliwa sa Taft Avenue at kumanan sa Ayala hanggang makarating ng Tulay. Suspendido naman ang klase sa mga eskwelahang nasa ruta ng prosesyon ng Nazareno. Kasama riyan ang City College of Manila, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Manila Science High School, Araulio High School, Manila High School, Apolinario Mabini High School, Ramon Avancenia High School at Jeronimo Santiago High School. Bumaba pa ang listahan ng mga nawawala sa landslide sa Pantukan, Compostela Valley. Ang problema, pahirapan ang paghahanap sa mga natabunan. Itong report ni Benji Dorango. Doble kayod ang rescue team sa kanilang search and retrieval operation sa gumuhong bahagi ng bundok sa bayan ng Pantukan dito sa Compostela Valley. Mula kasi sa bilang na 5 noong nakarang araw, umakyat na sa 45 ang bilang ng mga nawawala. Yun na sila eh. Nakita na rin siguro sa TV yung nangyari at iba siguro umakyat na rin doon at i-report nila doon sa mga kasama namin doon. Pero pahirapan ng trabaho. Ang maliit na payloader lang nito ang nakapasok sa Ground Zero. Hindi kasi kayang pasukin ng mga heavy equipment ng lugar dahil sa makitid ng mga kalsada at di konkretong mga daan. Pahirap din sa mga rescuer ang matatarik at napakadulas na trails papunta sa landslide area. Kaya ang mga dala naming lubid, malaking tulong para marating ang paanan ng bundok. Doon sinasabing marami ang natabunan. Unstable pa rin ang gumuhong bahagi ng bundok. Maya't maya tuloy nahihinto ang paghuhukay dahil unti-unting bumabagsak ang lupa mula sa itaas. At ang pinakamabigat, sinasabing hihigit pa sa 40 talampakan ang huhukay ng mano-mano bago matunto ng mga natabunang bahay. Pero sa kabila nito, seryoso pa rin ang grupo na ipagpatuloy ang nasimulang trabaho.
Sa pinakahuling tala, aabot na sa 30 ang na-recover na bangkay. Kanina, naabutan na ng NDRRMC ng tig 10,000 pisong financial assistance ang mga pamilya ng mga namatay na biktima. Benji Durango, News 5, Compostela Valley. Nagdeklara na ng total mining ban sa Pantukan ang lokal na pamahalaan ng Compostela Valley. Pero ang mga residente mukhang mahirap ng awatin sa nakasanayang hanap buhay. Ito ang report ni Romel Lopez. Tuloy ang trabaho sa minahang ito sa Sitio D at Uno sa bayan ng Pantukan dito sa Compostela Valley. Hindi alintana ng mga tao ang peligro kahit pa katatapos lang ng landslide sa lugar na kumitil sa buhay ng halos 30 katao. Base sa pag-aaral ng UP National Institute of Geological Sciences, likas daw talaga ang pagguho sa Sitio Pantukan. Yung gold-rich areas pong yan, maraming clay. By nature, problema sa clay, pag umuulan, nagiging puti, nagiging unstable. So, hanggat hindi hihintuin yung mina, talagang babagsak at babagsak. Hindi rin daw sapat ang kaalaman ng mga minero para maiwasan ang trahedya. They will not mine scientifically. Kanya-kanyang hukay. They will not care about na ang slope mo pala ay unstable na. Naglabas na ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council ng listahan ng iba pang danger zone. Balak na rin daw palikasin ng mga tao rito. Baka mayroon pang mangyaring landslide kasi yung portion dito sa taas, dito sa kaliwa, kung mapapansin mo yung bundok na yan, papunta doon, napakalaki na po ng crack niyan. Tapos, ang dami ng mga occupants, yung mga shanties na andito. Pero ang problema, inalmahan ito ng mga residente na sa pagmimina lang nakasalalay ang kabuhayan. Hindi kami aalis dito kaya dito kami namubuhay. Oo, basta may hanap buhay na paglipatan. Mula rito sa Compostela Valley, Romel Lopez, News 5. Susunod, bagong tourism slogan na It's More Fun in the Philippines. Approve kaya sa mga travel agency ng ating bansa. Magkarelasyon sa Pasay, parehong kritikal matapos barilin ng kanilang landlord. Ang dahilan, utang sa tubig. At sa New Zealand, hot air balloon na nasunog habang nasa ere nag-crash. 11 taong sakay nito patay.